So maghangin mo sa inyong kanan, Musagi ko Duterte, ngayon mo bring him home. Sa katulo lang, okay lang ba? Sige. Duterte! 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 Hanggang salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello nice people! Welcome to our channel, Mami Iza and Iza Ak Vlog. Ito na naman ang inyong Mami Iza guys. For today's video guys, kumustahin natin ang mga Davaoenyo, kapwa ko Davaoenyo, kung anong ganap ngayong araw na to o katikaran. Ngayong araw na to, May 4 Sunday. Ayan po guys. So nandito na naman kami, kasama ko ang aking dudong no. Dito po yan sa San Pedro Street. Ayan po guys. Bago natin puntahan yung may ganap doon, kakain muna kami dahil nagugutom ang aking dudong. Ayan po guys, huwag nyo munang i-scroll para malaman nyo kung anong katikaran, kung anong ganap ngayong araw na to. At syempre, may pakiusap din ang ating Vice President, walang iba kundi si Inday Sara Duterte sa mga Davaoenyo. Mahal na mahal talaga ng mga Davaoenyo ang nag-iisang tatay ng taong bayan na walang iba kundi si former President Rodrigo Roa Duterte. Hindi siya susukuan, lalaban hanggang sa dulo, hanggang makabalik siya sa ating inang bayan, lalo na sa Davao City. Kaya naman tinatag nila ang Joan Green Rice Action. Ang layunin nito guys, bring former President Rodrigo Roa Duterte home. Ayan po, nagkakaisa magsuot ng kulay green para aksyonan na makauwi sa bansang Pilipinas, lalo na dito sa Davao City, ang nag-iisang tatay ng taong bayan. Ganun kamahal ng mga Davaoenyo ang mga Duterte. Ngayong araw na to, pinangunahan ito ng grupong United Moro Indigenous People Movement. Ito po yung 11 tribes ng Davao City. Pakinggan natin ang mensahe ng Deputy Mayor ni Mayor Basti Duterte. Assalamualaikum! May hapon sa tanan, ako din si tribal leader sa Maguindanao Tribe, ako si Jibril Nakan, ang Deputy Mayor, din other kay Mayor sa Pasyan Basti Duterte, din sa Davao City. Kung mamutahan mo, kagalihan, i-explain ako sa akong kaubanan, Secretary General Michael Muhammad kung sa ang United Moro and Indigenous People Movement. Ako walang tumagan, kaning United Moro and Indigenous People Movement, nagmugna kini katong panahon sa January ug nabuo karon 2025. Kani siya aron mahatagan og kalunggan, mahatagan og bagba ang atuang mga kaubanan. Buo ni sa 11 tribes of Davao City ug kaubanan ang Balik Islam ug ang sector representatives. Kani siya mas kusog kay unique kaayo ni pagbuo ani kay wala pa takakita og movement na di-create sa mga tribo diri sa Davao City. Palakpakan nato kitang tanan kay kini insyaallah buhatag ug bagba para sa konseho, para sa Senado insyaallah. Para sa dagdag kaalaman mga langgad ay piling matalino ako for today's video. Charot lang! United Moro Indigenous People Movement to promote, preserve, and advance the culture and heritage of the indigenous people and Moro communities. The movement will serve as a united voice of the Moro and indigenous communities, including Balik Islam, that strive for cultural empowerment, social justice, and generational progress. Main purpose is committed to fostering unity, preserving indigenous identities, and advocating for the rights and welfare of our communities. And other several issues, including an educational crisis caused by the lack of budget allocation for the education benefits. Ngayon guys, pakinggan natin ang pakiusap ng ating BP Inday Sara Duterte. Congratulations to the organizers, supporters, and all those who participate every Sunday in the Green Rice Action. At ay palakpakan ang ating beloved Vice President Sara Duterte. And here's the video.
Ito ang mga taong tapang sa akin at tunay ng kampi ng sambayan ng Pilipinas. Monstrate, Bato de la Rosa, Bongo, Jim Bongo, J.B. Guillo, Raul Lambino, Philip Salvador, Rodante Matulera, Vic Rodriguez, Richard Mata, at Pastor Apollo Kibuloy. Black voting ang susi. Iisa ang boto. Iisa ang direksyon. Iisa ang layunin. Ipagpatuloy ang simulan ni Pangulong Duterte. Mga kababayan, huwag tayong magpapit. Ipaglaban natin ang kinabukasan. Pumili, bumoto at manindigan para sa Duterte. Syukran. The rate of poverty in the Philippines is at its highest in 21 years. Teacher says she often complains about hot hungry. Pinagtataga hanggang sa mamatay ang natutulog na maglola. Just remember that ang bakit yung mga tao mo gano'n mag-relax, yun never dislahan. Nagkalat, mga batang nagkakagi, nagkalat sa gitna ng daan. Mga taong pinagbabaril habang pili ng pagkain sa kaniluya. Mga sa social media, ito napakamagal sa mga going to school. They spend their days scavenging to earn Nang nagmalitin na ang mga suspect at gumagamit ang magandang droga. Good luck sa atin lang. Good luck sa ating lahat. Sa halip na tutukan ang kumakalat na siguro ng mga Pilipino. Krimen, droga at korupsyon. Mas iuna ang sariling interes at kastigo sa kapangyarihan. Itinatulabas ng bansa ang nag-iisang Pangulo na sa tunay na nagmahal. Mula nung sinatay niya kung ano yung naging ako, nagiging yung anak ko, kumagali sa sinikasi sa dapat. Sobrang happy ako dahil nung si PRRD, kahit sabihin natin maraming pulis, maraming pulis. Philippine sulod sa Visayas sa Mindanao. Kaya baluarte man sa Duterte ang Visayas sa Mindanao. Ako kaya katabang sa kandidatura sa akong isuon. Ako si BBM Pilino. Kanya, ang istorya na nagundumog yung dalawa ito. Ang istorya na si BBM sa atong panagalan ng Presidente Garon 2022. Kaya happy na siya ako kung 70 years old. So, ikaw, bata pa man ka, 40 plus na 10, 52 ba yun sa 40 plus pa man ka, pwede ka pa mga 6 years. Sa 2028, ikaw ang susumpahan pag Presidente. Ikaw na istorya. So, kung sa mga pagkahuman sa isa katuig, 2022, 2023, muna nausap naman ang nagalasin. Muna di naman gusto mahawa. Imbis ang plano si Sara sa 2020, kita manustos na may gusto udahan o Presidente sa 2020. Yan, 2032, ang anak, mulagan. Kato ka, ilahog ng tanan, pareho naman sa mahal, straight, 18, 20 years. Kaya nilang ganang i-investigan nila si Sara, itira lipat night, investigation siya ng confidential fund. Actually, kaya ng confidential fund, dahil magkasimlado na rin. Real talk guys, nabudol si BP Inday. Ayan po. Ito yung sinabi ni Congressman Ungab, tatagalugin ko since Bisaya yung pagkasabi niya. Bago mag-eleksyon noong 2022, pumunta po dito sa Davao City ang magkakapatid, si Manang Amy at si BBM. Ayan po guys, para pakiusapan, makisuyo, makilambing, kung ano pang pakilambing dyan na maging BP sa kanyang kapatid na si BBM. Kasi that time talaga guys, no, real talk din to, no, grabe ang lakas ni BP talaga sa survey, no, sa pagka-president sa Mindanao at Visayas. At yun naman yung mahina doon si BBM. Ayan, so nakiusap kung pwede maging BP ka. Since bata ka pa naman, marami ka pang chances kasi that time 42 years old pa ang ating BP. At ang si BBM naman mag 70 years old. So ito na yung chances ng aking kapatid na maging president kung tutulungan mo. So yun po guys.
guys, yun ang kailang pinag-usapan. Yun po yung kwento po ng congressman namin dito sa District 3, no, na si Congressman Ungab. Ayun guys, nagkakasundo na yung dalawang panig, as one na sila guys, no, tatakbo na sila ng isang linyahan, no. Presidente si Ferdinand Marcos, si BBM, at BP naman si Sara Duterte. Kaya nga, di ba, nabuo yung kanilang slogan or tema, Unity. Ayan, bagong Pilipinas. O ano, di ba, kung naalala nyo. Tapos, during campaign period, sumisigaw kayo ng BBM Duterte. Kung tatanungin nyo kung sumisigaw ako doon, sekreto para Bibo. Charot! Nanalo nga si BBM as a president, as a BP naman si Inday Sara. Yun na guys, no? Okay ang kanilang samahan, no, for a year, no, for 1 year yata. So nagkakaisa talaga, no? Unity. Kaso lang na iba ang ihip ng hangin, nagkakagulo na, no? Naghahanapan na ng confidential fund kay BP. So ano nga ba ang confidential fund? Yun ang ating alamin sa susunod nating mga vlog. Para sa akin, confidential nga eh, di ba? Confi. So, sekreto para Bibo. So, hindi pwedeng sabihin. So, opinion ko lang yan. Charot lang. Pero ang punot dulo dito guys, yung gahaman, no? Sa katungkulan na ayaw bumitaw na. Ang layo pa ng 2028 pero pinaghandaan na ng kampo ni BBM. Since democratic country tayo guys, ito yung opinion ko because I'm not a Filipino for nothing. Ito guys, dahil nakapokus kasi sila sa 2028 na ayaw na nilang bitiwan pa, no? Kaya busy sila kung paano nila mapatalsik ang isang Inday Sara kasi nga balakid sa kanilang mga plano. Kaya tuloy napabayaan ang ating bansang Pilipinas. Nakakatakot na nga ang ating bansa, no, dahil tumaas muli ang krimen, laganap ang druga at ang lantarang korupsyon. Uubusin yata ang pera ng taong bayan. Ayan po guys, kaya naman sa darating na Mayo 12, bumoto po tayo. Yung hindi trapo, yung unahin ang mga taong bayan, hindi ang personal na interest. At syempre yung makakatulong po para makauwi po sa bansang Pilipinas ang nag-iisang tatay ng taong bayan na si Tatay Digong. Vote wisely. We are not a Filipino for nothing. God bless Pilipinas.